Kahit maulan, heto at bisibisihan. Dumating na kasi nung isang araw yung mga in-order tong gulong para dito sa Pajero. Tara, samahan nyo ako na ikabit ito ngayong araw. Kung nga pala, dahil nga nag-uulan, yung loob ng gulong, ayan, may mga tubig tuloy. Kaya bago ko yan isang pa sa Pajero, nagpagpag muna ako. Yung gulong nga pala na binili ko, eto't napakamura lang. Photo green ang tatak. Sa mga magtatanong kung saan ko yan nabili, yung Facebook page nila, nasa comment section na lang. Magandang exercise din pala magtanggal ng tubig sa loob ng gulong, no? 4 na piraso lang yan, pero yung pagod ko, pang buong araw na. Yung Pajero ko nga pala, habang tumatagal, gumaganda na rin yung tunog at andar niya. Kasi araw-araw ko na rin yan pinaandar kahit hindi ko siya natetest drive. Siyempre, para medyo makondisyon muna yung makina niya. Heto at papunta na tayo sa pinakamalayong vulcanizing shop. Medyo excited na rin talaga ako na makabitan ng bagong gulong to. Konting himas na lang kasi dito sa Pajero, ilo-long ride ko na siya. Yung pagpapaganda, after na masigurado kung okay na talaga yung makina at transmission niya. Kulang nga pala yung na-order kong gulong. Mapapansin nyo yung reserba ko, wasak na running flat ata nung dating may-ari. Di bale, yung reserba, kukuha na lang ako ng isa sa pinakamaayos na gulong dyan sa 4 na natitira. Dito nga pala sa vulcanizing shop na to mga bossing, ang pamounting ng gulong, 150 ang isa. Bali 5 yung gagawin nila, kaya 750 yung babayaran ko dyan. Sa inyo, magkano ang pamounting ng gulong sa inyo? Heto at bago nila ikabit yung gulong, syempre, sinimot ko muna yung lamang tubig niyan sa loob. Ito nga pala yung size ng ating gulong, 31 inches yung diameter niya, 10.5 inches naman yung kanyang lapad. Pinili nating gulong kasi nakikita natin sa market yung mga gantong klase ng gulong na branded. Doble, minsan mas mahal pa. So ito, chinek ko na rin naman yung kanyang mga materials na ginamit. Kung makikita nyo, ito. Yung materials na ginamit niya sa sidewall is, sa thread pala, 2 steel, 2 polyester, tsaka 1 polyamide. Sa sidewall naman is 2 polyester, okay? So, yung mga branded na gulong ko, magaya nitong isa to, branded to. Magaya nitong isang branded ko na gulong, tingnan nyo yung ano niya. Yung sidewall niya, 2 polyester din. Tapos yung thread niya, 2 polyester, 2 steel, tapos 1 nylon din. So, pareho lang din, di ba? Okay, ito ring isa, ganun din. Pakita ko rin sa inyo. Sidewall niya, yung thread niya, 1 ply nylon, 2 ply steel, just 2 ply polyester din. Yung sidewall niya is 2 ply polyester din. So pareho lang sila ng materials na ginamit. Ang kagandahan pa nung binili ko, half the price. Okay, half the price. Tapos same din naman sila ng size. Tignan nyo naman yung thread, oh. Ganda, di ba? Sa mga interested na bumili nito, yung Facebook page kung saan ko ito nabili, nasa comment section lang mga bossing. Auto Green ang brand ng gulong na binili natin. Grabe yung nangyari dito sa isang gulong, di ba? Malamang yung previous owner, nasa bogan din ng gulong tapos ni-running flat niya kaya wasak na wasak yung gulong. Nangyari na rin kasi sa akin yan dati dun sa Lancer ni tatay. Nasa bogan kami ng gulong. Hindi ko naigilid agad yung sasakyan kasi nasa underpass kami kaya itinakbo ko pa siya ng mga ilang metro. Ayun, durug-durug din yung gulong. Alam nyo kung bakit sumabog yung gulong? Kasi expired na siya. Kaya sa mga nagsasabi na hindi na-expire ang gulong, yes, walang nakalagay dyan na expiration, manufacturing date ang meron. Pero kapag nasa 10 years mahigit na ang gulong mo, magpalit ka na kahit branded pa yan at kahit makapal pa. Kasi mas prone na nga yan na sumabog kasi nga malulutong na yung rubber niyan. Isa nga rin palang advantage kung bakit mas murang gulong ang pinili ko kaysa sa branded. Hindi kasi umaabot sa akin ang gulong na napupudpud na. Mas nauuna pa siyang ma-expire kaysa mapudpud ang gulong. Kaya mas pinili ko na lang yung mas murang gulong na half the price. Hindi ko rin naman yan mapupudpud eh. At least kung abutan man ulit siya sa akin ng pagka-expire kahit makapal pa, di mas mura lang yung binili ko, makakabili ulit ako ng isa pa, di ba? Makakabit ko na rin. Wala ko dati eh. Di ba? Bago ko nga pala makalimutan dahil matagal na yung gulong natin, pati mga pito, ipinapalitan na rin natin para siguradong walang singaw, di ba? Tapos nang ikabit ni kuya yung 4 na gulong. So eto ko ngayon, pinamimilian yung 2 lumang gulong na makapal pa kung alin dito ang pwedeng gawing reserba. Dahil 4 na yung binili nating gulong, kailangan natin ng pang-reserva. So itong 2 nasa harap, medyo makapal pa. Kapal, kung magbabasihan natin yung kapal, ano mas maganda ito, no? Oo. Mas makapal to.
Pero kapag kinukurot to, mami, mas malutong na to. Kumpara rito. Ito may pagkaguma pa eh. Oh, so ano pipiliin mo dyan sa dalawa? Tinitignan ko rin kasi yung lip. Yung lip. Kasi since tubeless to, syempre kapag may damage na yung lip, titingaw na. So may damage eh, oh. Na-damage eh. Although hindi naman ito importante. Tsaka dito sa bandang gitna. O di ba, tuwang-tuwa ako dito sa bago kong gulong. Mura ko lang kasing nabili yan. 7K plus lang ang isa. Siyempre, bago ako umuwi, magte-test drive muna ako. Tingnan nyo, pogi ba yung bago nating gulong? Bumagay ba dito sa Pajero? Okay na? Maganda ba yung bagong sapatos? Hindi na ba nakakaba? Ibiyahe? Bago na yung shoes eh. Tara na. Magpa-estimate naman tayo ng aircon. Saan? Dun. Try natin. Aircon naman. Yes. Tayo mo pera. Estimate lang. Hindi kasi namin papagawa na agad. Estimate pa lang, estimate. Gulong kailangan natin ng pang-reserva. So itong dalawang nasa harap, medyo makapal pa. Kapal, kung magbabasihan natin yung kapal, ano mas maganda ito, no? Oo. Mas makapal to. Pero kapag kinukurot to, mami, mas malutong na to. Kumpara rito. Ito may pagkaguma pa eh. Oh, so ano pipiliin mo dyan sa dalawa? Tinitignan ko rin kasi yung lip. Yung lip. Kasi since tubeless to, syempre kapag may damage na yung lip, titingaw na. So may damage eh, oh. Na-damage eh. Although hindi naman ito importante. Tsaka dito sa bandang gitna. O di ba, tuwang-tuwa ako dito sa bago kong gulong. Mura ko lang kasing nabili yan. 7K plus lang ang isa. Siyempre, bago ako umuwi, magte-test drive muna ako. Tingnan nyo, pogi ba yung bago nating gulong? Bumagay ba dito sa Pajero? Okay na? Maganda ba yung bagong sapatos? Hindi na ba nakakaba? Ibiyahe? Bago na yung shoes eh. Tara na. Magpa-estimate naman tayo ng aircon. Saan? Dun. Try natin. Aircon naman. Yes. Tayo mo pera. Estimate lang. Hindi kasi namin papagawa na agad. Estimate pa lang, estimate.